Naramdaman kong may taong papasok sa loob ng silid na iyon kung saan ako nakakulong. Isang buwan na din akong ikinulong dito. Kapag may kailangan si Lorenzo sa kanya, sinisipingan siya nito sa loob ng silid na ito. Halos magtatatlong buwan na din akong walang balita sa mga magulang ko kung kamusta na ang mga ito. Ayon sa nalalaman lang niya galing kay Lorenzo ay pinaghahanap pa rin daw siya ng kanyang mga magulang. Hindi naman ako sumasagot sa mga sinasabi nito. What for? Bawat pagsasalita ko'y kapag napay ko nito sa akin, sinasampal ako nito di kaya'y pinagsasalitaan ako ng mga masasakit. Katulad na lamang na wala daw akong magkakagusto sa akin kung sakaling maghiwalay kami dahil marami daw akong babae. Wala daw akong pinagkaiba sa isang puta. Masakit man pero hindi na lamang ako kumikibo dahil alam ko sa sarili ko na hindi totoo iyon. Pero sa kabila ng lahat, kahit sabihin ng ibang tao na martir ako, pero mahal ko pa rin si Lorenzo. Mahal ko siya kahit ginaganito niya ako. Wala naman akong balak na magsumbong sa mga pulis kung sakaling makatakas man ako. Gusto ko lang lumayo dito. Iyon lang, wala nang iba. Nakita kong papalapit sa akin si Manang Delia. May dala itong pagkain para sa almusal ko ngayong umaga. Ma'am Eliza, good morning po. Kain ka muna ha. Gusto mo bang magbanyo para masamahan kita? Saad dito sa akin. Ngumiti ako dito sa katumango. Gusto ko ding mag-toothbrush at maghilamos man lang. Saka manubig kasi parang sasabog na ang pantog ko. Sige ho, kalagan muna kita ha. Pero ma'am, huwag niyo po akong ipapahamak ha. Alam niyo naman ho na ibang magalit si Sir Lorenzo. Saad pa nito sa akin. Naiintindihan ko naman si Manang. Hindi naman po ako aalis. Saad ko dito. Nang kalagan ako nito ng posas ay saka ako nito hinintay sa may labas ng banyo. Ako naman, nagsipuli muna ako saka naghilamos. Pagkatapos kong manubig, kasi ihi na talaga ako. Buti dumating si Manang, saka ako tiningnan ang mukha ko sa salamin. May pasa ako sa bandang liig noong sinakal ako ni Lorenzo. At may pasa din ako sa bandang labi noong sinampal din ako nito. Mapait akong napailing sa harap ng salamin. Kahit ba ganito ang dinanas ko sa mga kamay ng asawa ko'y, I'm still in love with him. Tanga na akong tanga, pero iyan ang naramdaman ko dito. Marahan akong lumabas sa banyo saka ako binigay kay Manang Delia ang dalawang kamay ko para pusasan ako nito. Nang matapos ako nitong pusasan ay giniya ako nito sa ibabaw ng kama para pakainin na. Paborito ko ang sinangag na kanin na may maraming bawang. Pero ngayon, parang babaliktad ang sikmura ko nang malasahan ko ang bawang sa bibig ko. Ma'am, bakit ho? Ayaw niyo po ba ng kaning sinangag? Di ba po gusto niyo ito? Nagtatakang tanong nito sa akin. Manang, pasensya ka na ha. Hindi lang talaga kaya ng sikmura kong kumain yan. Ang totoo po ay delayed na po ako ng 1 buwan. Doktor po ako kaya alam kong buntis ako ngayon. Saad ko dito. Nako, ganoon ho ba? Sige po, hindi ko na lang ito papakain sa inyo. Ito na lang ho munang gatas ma'am. Babalik ako rito para magdala ng bagong kanin. Anong gusto mong ulamin ma'am? Para ipagluto kita? Ngiting saad dito sa akin. Longganisa na lang ho sa kanilagang itlog. Pwede po ba Manang? Tanong ko pa. Oo naman, pwede ma'am. Sige ho. Iyan mo ng gatas ang inumin ninyo ha, para hindi kayo masyadong magutom. Pero hindi ka naman nakakainom niyan. Tanggalan muna kita ng posas para makainom po kayo ng maayos. Uwi ka pa nito. Tinanggalan nga ako ng posas nito, saka ako nito iniwan sa silid. Uminom na lamang muna ako sa gatas na tinimpla ng matanda. Magdadalawang buwan na kaming kasal ni Lorenzo at palaging may nangyari sa amin ng mga panahong iyon. Kaya alam ko sa sarili ko na buntis ako at ito ang ama. At alam ko din na hindi itatanggi ng lalaki sakaling malaman itong nagdadalawang tao ako at kasi wala namang ibang sumiping sa akin kundi ito lang. Sana hindi lang madamay ang baby ko sa galit ng ama nito sa akin. 5 minuto lang ay bumalik na kagad si Manang Delia at dala nito ang longganisa sa kanilagang itlog at mainit na kanin. Ito na po ma'am, kain na ho kayo. Dinalhan na din kita ng tubig. Saad nito sa akin. Salamat Manang. Ngiting wika ko dito saka ako nagsimulang kumain. Nasarapan ako sa longganisa. Buti walang bawang ang loob nito kaya napadami ang kain ko. Hindi ko na malayang naubos ko na pala ang pagkain. Saka ko ininom ang tubig na dala ng matanda. May mansanas din itong dala kaya kinuha ko ito at kinain. Pakiramdam ko gutom na gutom ako ng mga oras na iyon. Nagkikrave na ako ng pagkain. Tapos ka na po ba ma'am? Para maibalik ko na po ang posas? Alanganing saad nito sa akin. Opo Manang. Sige po, ibalik nyo na. Salamat po. Saad ko dito. Pasensya ka na ma'am ha. Wala akong magawa. Hinging pa umanhin yung wika sa akin. Naiintindihan ko Manang kaya huwag na kayong humingi ng pasensya dahil trabaho nyo lang po ito. Ngiting saad ko dito.
Bago ito malis ay nagtanong pa ito kung anong gusto kong ulam na tanghalian. Sinigang na baboy manang saka damihan niyo po ng pampaasim at maraming okra at kangkong. Wika ko dito. Sige ma'am, magluluto ako niyan para sa inyo. Sige po, maiwan ko na muna kayo para mag-prepare na din ako ng lulutuin kong pagkain ngayong tanghalian. Wika nito sa akin. Sige ho, salamat po. Ngiting sad ko. Nang ako na lamang mag-isa sa loob ng silid na iyon, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Paano ka pala kapag kailangan kong magpatingin sa kapwa ko OB-GYN para sa monthly check-up ko? Hindi naman ako makakaalis dito. Ano nga bang magandang approach ko sa lalaki para pumayag ito sa gusto ko? Baka masaktan na naman ako nito. Di bali na lang, mag-iingat na lamang ako para maging safe ang magiging baby ko. Hubiga na muna ako sa kama, saka na ako maliligo kapag andito na si Manang Delia. Babalikan naman ako nito bago ito magsimulang magluto. Gusto ko munang umidlip. Naalimpungatan pa ako nang makita kong kakapasok lang ni Manang Delia sa silid. Nakangiti pa itong lumapit sa akin. Ma'am Eliza, gusto mo na bang maligo? Tanong nito sa akin. Opo Manang, wika ko dito. O sige, ikaw na pumili ng susuotin mo para mas komportable ka ma'am. Saad nito sa akin. Matapos akong kinalaga nito'y agad akong kumuha ng damit pambahay ko. Saka ako nagtungo sa banyo para maligo na din. Di ko alam kung pumasok ba si Lorenzo o umalis dahil linggo naman ngayon. Pero mas mabuti na ding di muna kami magkita dahil baka mag-away na naman kami. Baka saktan na naman ako nito. Kinakaya ko na nga ang pagbubuhat ng kamay nito sa akin. Ang ikinatatakot ko lang, baka madamay pa ang anak namin. Hindi pa naman niya alam ang kalagayan ko. Pero sasabihin ko ba kung buntis ako? O hahayaan ko na lang na wala siyang alam? Bulong ko sa isip ko habang naliligo. Third person POV. Arthur, ano na? Wala pa rin ba tayong balita tungkol kay Eliza? Magtatatlong buwan na siyang nawawala. Wala pa rin bang nakuhang lead balita o lead ang mga pulis na iyon? Nawawala na ako ng pag-asa. Paano na lang kung patay na pala ang anak natin? Tapos, tinapon ako saan? Natatakot na ako. Umiiyak na saad ko sa asawa ko. Vivian, baging ako ay nawala na din ng pag-asa. Hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na ang anak natin. Ni ransom money ay walang hinihingi ang kidnapper. Nawala na lang na parang bulang anak natin. Kahapon nakatanggap ako ng tawag galing sa ospital. Tinatanong kung may lead na ba o nakita na ba si Dr. Eliza Mendez. Kaso wala akong naisagot. Vivian, dahil maski ako hindi ko alam kung okay lang ba ito o kung anuman. Wika sa akin ni Arthur. Humingi na kaya tayo ng tulong sa mga NBI para malaman natin si Eliza kung kumusta na. Nagawa na natin iyon, Vivian. Pero ganoon pa rin. Wala pa rin makuhang lead kung nasaan ang anak natin. Wika nito sa akin. Naputol pa ang pag-uusap naming dalawa ni Arthur nang humahangos na lumapit sa amin ang isa sa mga katulong namin. Ma'am, sir, excuse me po. May natagpo ang patay sa may bakanting lote sa may Montalban Rizal, ma'am. Ayon sa balita ay mukhang na-rape muna ang biktima bago pinatay. Saad dito sa amin. Nagkatinginan naman kami ni Arthur. Saka mabilis na tiningnan ang balita. Nanginginig pa ako sa balitang iyon. Napagdesisyon na naming puntahan ang sinasabing lugar para alamin kung ang anak ba nila ang nandoon. Pero sana hindi iyon si Eliza. Dahil kung anak nila ang patay doon, hindi niya alam kung kakayanin ba niyang mabuhay kapag nawala sa kanya ang anak niya. Maraming pulis at MBI sa lugar na iyon at nakahinga siya ng maluwag na hindi si Eliza ang naroon. Umiiyak na naman ako. Sana buhay pa ang anak natin, Arthur, at sana dumating pa ang panahon na magkita-kita tayong muli. Wika ko pa dito. May awa ang Diyos, Vivian. Buhay pa si Eliza. Alam ng puso ko iyan. Sana lang ay tinatrato siya ng maayos na nakakuha sa kanya. Umalis kami sa lugar na iyon. Pagka-uwi namin sa bahay ay nandoon sina Rodolfo at Sylvia. Sylvia, bakit nandito kayo? May kailangan ka ba? Tanong ko dito. Ate, anong balita? Nakilala niyo ba kung sino ang bangkay na iyon? Tanong nito sa akin. Salamat sa Diyos dahil hindi ang anak ko ang nandoon, Sylvia. Dahil kung siya iyon, baka namatay na din ako sa mga oras na iyon. Hindi ko kayang tingnan ang anak ko kung sakaling siya iyon. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na hindi siya iyon. At least may pag-asa pa tayong maniwala na buhay pa nga ito. Kahit na minsan gusto ko nang sumuko dahil sa kawalan ng pag-asa. Buti andito si Kuya Arthur mo para alalayan ako at kausapin palagi. Saad ko kay Sylvia. Mag-hire na lang kaya tayo ng private investigator, ate, para mabilis mahanap si Eliza. Suggestion nito sa akin. Alam mong wala kaming malaking halaga para umupa ng private investigator. Saka wala tayong dapat na imbestigahan. Pwede sana kung meron. Kaso wala tayong matutukoy na suspect. Wika ko dito. Kaya kong magbayad ng malaki, ate,
Basta mahanap lang si Eliza. May suspect ako sa pagkawala ni Eliza. Wika nito sa akin. Ako sana ang magtatanong pero si Rodolfo ang nagtanong. Sino ang suspect na sinasabi mo, Sylvia? Tanong nito sa asawa. Baka isa sa mga manligaw niya, Rodolfo. Di ba maraming nagkakagusto sa kanya sa ospital na pinagtatrabuhan niya? Malay mong plinano na kidnapin siya. Wika pa nito. At paano ka nakakasiguro na siya nga ang suspect na iyon, Sylvia? Ako na ang nagtanong dito. Dahil iyon naman dapat, di ba ate? Kaya nga, dapat pinapaimbestigahan natin ang isang tao. Kasi nagdududa na ako roon. Ibang kutob ko sa kasamahan ni Eliza na Dr. Dean. Gate pa nito. Sa tingin mo hindi ka kakasuhan sa pagbibintang mo sa kanya, Sylvia? Ha? Doktor pa naman ang ginaganyan mo? Paano na lang ang mga taong naniniwala sa kanya? Sisirain mo iyon? Pwede ba? Tumahimik ka na lang? Inis na wika ni Rodolfo sa kapatid ko. Bakit, Rodolfo? Hinihingi ko ba ang opinion mo? Gagawin ko pa rin ang gusto ko para makita lang si Eliza. Saan pa nito? Alam mo, paano na lang kung sinadya niya talagang magtago? And first, nakipagtana na ito. Anong sinasabi mong nakipagtana niyon? Hindi ka noon ang pamangkin ko, Rodolfo. Enough! Huwag na kayong mag-away. Dahil nakakasawa na ang ugali mo, Sylvia. Bakit ba gusto mong paimbestigahan ang kasamahan ni Eliza? Saka, araw-araw nang naka-duty ang iyong tao. Saka noong panahong nawala si Eliza, nasa ibang bansa siya for his medical mission. Kaya paano natin siya pagbibintangan? Ding wala naman siya noong nawala ang anak ko. Wika ko sa kapatid ko. Minsan nakakainis na rin ang ugali nito. Di talaga nag-iisip, gusto kapag naiisip, gagawin ka agad. Pero ate, gusto ko lang naman sana makatulong. Saka malay mo naman na may inutusan siyang ibang tao para makuha ang pamangkin ko. Wika pa nito. Hindi siya mayaman para gawin iyon, Sylvia. Mag-isip ka nga, imbis na makakatulong ka sa amin. Gagawin mo pang komplikado. Minsan kasi matuto ka namang makinig kaya palagi kayong nag-aaway ni Rodolfo dahil sa kagawan mo din eh. Saad ko dito. Buti nga, hindi ka tuluyang iniwan ng asawa mo. Kasi kung nangyari iyon na sumama siya kay Marjorie noon, baka saan ka na ngayon. Pero kahit nahihirapan na itong asawa mo sa igaling meron ka, ikaw pa rin ang pinili niya sa kabila ng lahat. Kasi kung ako ang nasa lugar niya, hihiwalayan na kita. Ayokong makisama sa isang asawang katulad mo. Kasi kahit kapatid kita, minsan nakakainis ka na. Parang kang saad ko dito. Ate, grabe ka namang magsalita sa akin. Huwag mo namang bigyan ng hint si Rodolfo na iwanan ako. Saad pa nito sa akin. Kahit pabigyan ko yan ng hint o hindi, kung gusto kanyang iwan noon pa sana iyon. Kaya magpasalamat ka pa rin dahil kahit papaano nasa iyo ang asawa mo. Uwi ka ako pa dito. Sige na Vivian, aalis na kami ni Sylvia. Dumaan lang talaga kami rito para magtanong kung kumusta na si Eliza. Pasensya ka na din sa kapatid mo ito. Uwi ka ni Rodolfo sa akin. Pauwiin mo muna iyang asawa mo, Rodolfo. Kung ano-ano na ang mga iniisip, wika ko na lamang dito. Nang umalis na nga ang dalawa ay nagpaalam na muna ako sa asawa kong si Arthur na umakyat muna sa silid namin. Gusto ko munang magpahinga at mag-isip kung ano pa ang maaari namin gawin para sa paghahanap kay Eliza. Miss na miss ko na talaga ang anak kong iyon. Sana man lang nakakakain siya ng maayos at sana din ay may tulugan siyang maayos kahit hindi ko tiyon. Pagkapasok ko pa lang sa silid namin ay bumaling kaagad ang luha ko. Saan kami pwedeng magsimulang maghanap sa anak namin? Kaya ko bang isipin na wala na ang anak ko? No. Alam kong matapang si Eliza. Kaya niya ang mga pagsubok na ganito. Hindi ito basta-bastang susuko na lamang. 2 buwan na lang ay birthday ko na. Makita ko lang na buhay ang anak ko eh. Malaking regalo na yun sa birthday ko. Piping bulong ko sa sarili ko. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.